Good evening! Hi, I'm Verna. And I'm Tracy, And welcome to Bonfire Night. So muli, wini-welcome po namin lahat ng mga pastor, mga primary leaders, mga disciples, mga magulang, and kung first time mo dito, welcome sa Bonfire Night. Wini-welcome din po namin ang aming mga ka-Bonfire Night na nanonood sa iba't ibang bansa. So bago tayo magsimula, panoorin muna natin ang Bonfire Things to Remember. Here are your bonfire things to remember. Bring your notebook, Bible, and ballpen. Open your heart to the message. Hashtag Puspus Yarn. No unnecessary activities while watching. Hashtag multitasker. Wag ganon. Focus on the message through our speakers. No? Kasi kung makikita natin, ang gaganda ng promise. Ang gaganda ng Hashtag promise. focus ka lang. Invite and tag your friends. Be a blessing. Hashtag friendship goals. Engage by sharing your thoughts and leave comments below. Respond to the message and take action. Oh, huwag kalimutan mga ka-bonfire ha. Paalam! So, praise God sa ating Bonfire Things to Remember. So tayo mga ka-bonfire, maging mindful po tayo habang ongoing yung ating gawain. Make sure po natin na hindi lang tayo watching dyan sa ating comment section, but tayo rin po ay active na nag-engage. So, make sure natin na yung ating mga disciples, mga leaders is kasama na ninyo na nanonood tonight. Amen to that. That's why let us all be excited. Kaya ina-encourage ko ang bawat isa na tayo po ay sama-samang tumayo at papurihan natin ang ating Panginoon together with our worship team sa pamamagitan ng isang awitin. There is a sound I love to hear. It's the sound of the Savior's robe as He walks into the room where people pray. When we hear praises, He hears me. There is a sound I love to hear. It's the sound of the Savior's robe as He walks into the room where people pray. When we hear worship, He hears me. Awake my soul and sing His praise aloud, sing His praise aloud. Awake my soul and sing His praise aloud, sing His praise aloud. There is a sound that changes things, the sound of His people on their knees. Oh, wake up, you slumbering, it's time to worship Him. Awake my soul and sing His praise aloud, sing His praise aloud.
So praise God, and tonight let us all be excited dahil muli makarinig tayo ng salita ng ating Panginoon through our speaker. So we are reminding everyone na nanonood live ngayon na tayo po ay patuloy na mag-engage sa ating comment section. So habang nakikinig po tayo ng message, mag-take notes tayo and syempre mag-engage, diba? Make sure natin na hindi lang po tayo nandyan lang nakatambay, kundi talagang actively nagpa-participate tayo sa ating comment section. Amen to that. That's why let us ready our hearts and our minds sa message na mapapakinggan natin tonight. So for our speaker, he is one of the primary 12 of CGS Las Piñas, a leader of leaders, life class and cell group coordinator, and a professional. Let's welcome Rocky Alcantara. Good evening mga ka-Bonfire and welcome sa Bonfire Night. So binabati ko ang lahat ng mga pastors, ang lahat ng mga primary, ang lahat ng mga cell leaders, ang lahat ng mga disciples, at ang lahat ng mga invites na patuloy na nanonood dito sa atin sa Bonfire Night. So, syempre, nagpapasalamat tayo sa opportunity na binigay sa atin ni Pastor Rami at ni Pastor Adel together with the Bonfire Admin na muli ay makapagbahagi sa inyo ng mensahe ngayong gabi. Okay? So, bago tayo magsimula, tayo muna ay manalangin. Dakilang Diyos, muli maraming salamat Panginoon sa gabing ito na binigay mo sa amin Panginoon upang patuloy na bigyan mo kami ng karunungan upang patuloy kaming mahubog, Panginoon, upang maging disipulo mo. Dalangin namin na turuan mo ang bawat isa sa amin kung paano ang ibigin ka, Panginoon, ang mahalin ka ng lubusan, Panginoon, sa pamamagitan ng pagmamahal namin, Panginoon, sa aming kapwa, sa mga harvest na ipagkakaloob mo sa amin, Panginoon, at ipagkakatiwala. Dalangin namin na samahan kami ng inyong banal na Espiritu ngayong gabi sa pangalan ni Jesus. Amen. So ngayong gabi, ang ating pag-uusapan ay nasa John chapter 21, verses 15 to 17. Ayan. When they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, "Simon, son of God, do you love me more than this?" "Yes, Lord," he said, "you know that I love you." Jesus said, "Feed my lambs." Again, Jesus said, "Simon, son of John, do you love me?" He answered, "Yes, Lord, you know that I love you." Jesus said, "Take care of my sheep." The third time, he said to him, "Simon, son of John, do you love me?" Peter was hurt because Jesus asked him the third time, "Do you love me?" He said, "Lord, you know all things. You know that I love you." And Jesus said, "Feed my sheep." Isa ito sa mga Bible verse na lagi nating nababasa sa Biblia. At paulit-ulit ito ay naririnig natin at meron tayong mga interpretasyon patungkol dito sa kung paano nga ba natin mapapakita ang pagmamahal natin sa Panginoon kung totoong minamahal natin siya. At dito ay itinuturo sa atin na palagi na alagaan, pakainin ang mga tupa ng Panginoon. Yun lang ang laging sinasabi. Ngunit nais kong bigyan diin ito sapagkat nung ito ay aking napagtanto, ay mas lumawik at mas lumalim ang aking pag-ibig para sa Panginoon at sa paglilingkod ko sa aking kapwa. Kaya nais kong ibahagi din ito sa bawat isa ngayong gabi. Pagdating kasi sa pagmamahal, marami tayong mga paraan na maaaring gawin. Marami tayong mga naiisip. Marami tayong mga imposible noon pero ginagawa nating posible ngayon para lang mapatunayan natin ang pagmamahal sa isang tao. Ngunit, pagdating sa Panginoon, ay paano nga ba?
sa bagong buhay, simula nung tayo ay tumanggap sa Panginoong Hesus, tayo ay, yun nga, pinagkalooban ng bagong buhay at tayo ay tinuturuan dito sa ating church kung paano ang mamuhay ng prioridad ang pagmamahal mo sa Panginoon. No, tinuturuan tayo dito na magkarelasyon sa Kanya. No, meron tayo mga basic lifestyle like prayer and devotion, meron tayo mga cell group and Sunday service, meron tayo mga discipleship training, ano. Pero hanggang dun na lang ba ang kaya nating gawin, no? Which is the basic. No, pagdating dito kasi ay binibigyan tayo at tinutulungan upang magkaroon ng mas malalim na karunungan kung paano natin mapapakita ang pagmamahal sa Panginoon. At ito ay sa pamamagitan ng pagmamahal sa ating kapwa. Kaya ang tema natin ngayong gabi ay pinamagatang Loving God, Loving the Harvest. Okay. So, meron ako ditong 3 puntos na ibabahagi sa bawat isa sa atin upang patuloy na mangyari, no? Kasi I believe and I pray na ang bawat isa sa atin ay mabibigyan or nabigyan ng pagkakataon na mangalaga nitong mga tupa na ito na tinatawag ng Panginoon, itong mga tao or kaluluwa na kumbaga ay tinubos ng Panginoon, no? Ang naging kapalit nito ay ang dugo at buhay ng Panginoong Yesus. Kaya dapat ay bigyan natin ng halaga itong mga taong ipagkakatiwala sa atin ng Panginoon sapagkat hindi lahat pinili, tinawag at pagkakatiwalaan. Kaya dapat ay meron tayong malawak na pag-unawa sa responsibilidad na iaatang sa atin ng Panginoon. Kung mahal natin talaga siya, gagawin natin na ipakita ito sa pamamagitan ng pagmamahal sa mga harvest. Now, paano o ano ang mga dapat nating gawin? Una is yung tinatawag na teaching and guiding the harvest. No? Sabi nga dun sa unang pagsagot ni Pedro, ang tugon sa kanya ng Panginoon ay, feed my lamb. No? Sa pagkakaroon natin ng oportunidad, no, na tayo ay makapag-akay ng mga kaluluwa papunta sa Panginoon, hindi yun natatapos doon. No? Winning them ay simula pa lamang. No? Ang pagtanggap nila sa Panginoong Hesus ay isa ng malaking oportunidad. Ngunit hindi doon natatapos. Dapat ay magpatuloy tayo upang sila ay matulungan nating lumago sa kanilang buhay espiritual, lalong-lalo na sa kanilang pananampalataya. At ang unang-unang dapat gawin, syempre, ay ang pakainin ang mga ito. No? Pagdating sa 2 Timothy chapter 3, verse 16 to 17, all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. No? Ito ang pinakamatibay na gagamitin natin upang sila ay matulungan. No? Sabi nga sa ating greatest commission na binigay sa atin ng Panginoon is teaching them to obey all the things I have commanded you. No? Lahat ng bagay na ituturo natin sa kanila dahil sila ay mayroong bagong pamumuhay ay mula na sa salita ng Diyos. Ano? Nung panahon kasi na sila ay wala pa sa Panginoon, may mga bagay, no? Meron pang mga kumukontrol sa kanila. Meron pang mga sinusunod ang mga taong ito. At kailangan nating wasakin yun at i-lead ang bawat isa sa kanila na kung paano makinig, paano sumunod, at paano magpasakop sa Diyos. No? Kailangan matulungan natin sila sa aspetong yun. Sapagkat matagal silang nasanay sa dati nilang gawi na merong kumokontrol lamang sa buhay nila or marahil ay minsan sila ang kumokontrol sa sarili nilang buhay. No? Isa itong proseso. Pero kinakailangan gampanan natin, i-lead natin sila sa paraang yon. Okay?
marami silang mga nakagisnang principle, no? Meron silang mga beliefs na nakagisnan. Kailangan natin itong basagin. Kailangan natin itong burahin sa kanilang mga isipan at palitan ng salita ng Diyos. No? Kaya nga yun yung ating verse na ginamit sapagkat wala nang ibang makakatulong sa kanila upang magkaroon ng transformation ng buhay nila at mangyari ang kalooban ng Diyos sa kanila kundi sa pamamagitan nito na maturuan sila kung ano ang katotohanan para mamulat na sila at tuluyang makalaya sa dating pamumuhay na meron sila, sa dating paniniwala nila, sa dating kumukontrol sa kanila. No? Ngayon, doon sa part ng teaching ay napakahalaga din ng tinatawag na guiding. No? Ginaguide, ginagabayan. Parang sa mga bata. No, ang mga bata, ang mga sanggol ay sa simula ay dumidede, pakakainin na ng solid food, tuturuang lumakad, magsalita, hanggang sa sila ay tumakbo, hanggang sa sila ay mag-aral. Nandun palagi ang pag-alalay ng mga magulang. Tayo ay mga spiritual parent na pinagkatiwalaan ng Panginoon dito sa mga harvest na ito. Kailangan nating gampanan ito ng mabuti. Sapagkat kung hindi natin gagawin, ay maaari silang maaga ulit ng kalaban, ma-feed ulit ng mga basura sa kanilang mga puso't isipan, no? Malid ulit sa maring direksyon, no? Kung hindi natin yon gagawin. At ang harvest na pinakatiwala sa iyo ay mabubulok lang. Di ba? So, kailangan ay maging responsable tayo sa harvest na ipagkakaloob sa atin ng Panginoon. No? Napakahalaga na may gumagabay sa kanila. Sapagkat marami silang bagay na hindi pa nauunawaan. Marami silang bagay na hindi naiintindihan. Marami silang bagay na nahihirapan sila. Kaya, napakahalaga na may guidance. Okay? Kasi sabi sa Ecclesiastes chapter 4, verses 9 to 12, "Two are better than one because they have a good return for their labor. If either of them falls down, one can help the other up. But pity anyone who falls and has no one to help them up. Also, if two lie down together, they will keep warm. But how can one keep? Though one may be overpowered, two can defend themselves. A cord of 3 strands is not quickly broken." No? So, nire-remind tayo ng verse na ito na napakahalaga na may kasama ka. No? Dahil napakaraming pagsubok ang kakaharapin ng ating mga i-disciple, ng ating mga harvest na pangangalagaan. Napakahalaga na nandun ka sa tabi niya upang ang lahat ng itinuturo natin sa Kanya ay maisapamuhay niya. Matulungan natin sila sa mga panahong yun. No? Okay. So, very important na palagi tayong nagtuturo, palagi tayong gumagabay. Ano? Dumating man ang mga panahon na magkaroon sila ng mga wrong decisions in life, ay nandun pa rin tayo, no? Para umalalay at tulungan sila na makabangon muli at magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. No? Patuloy na nandun yung panalangin mo sa Panginoon upang sila ay laging protektahan ng banal na dugo ng Panginoong Jesus. No? So, I hope and I pray na pagdating sa teaching and guiding, ay nandun lagi tayo. Be sensitive and attentive to the needs ng ating harvest. No? Dahil kahit sa paghahalaman, dapat meron tayong mga panahon na inilalaan para i-double check palagi yung ating mga itinanim. Kasi kailangan natin silang dilingan, bungkalin, lahat ng pamamaraan upang matulungan silang lumago. Okay? So, yon. Dako tayo sa point number 2.
loving and caring the harvest. Dito papasok yung sinabi ng Panginoong Hesus kay Pedro sa pangalawang pagkakataon na tinanong niya kung mahal nga ba siya ni Pedro. Tinatanong tayo ng Panginoon kung mahal nga ba natin siya. Ito ang sagot niya sa atin, take care of my sheep. Napakahalaga ng salitang ito, ng pangangalaga. Ito ay nag-uugat sa pagmamahal mo sa Panginoon at pagmamahal mo sa mga harvest. Pagmamahal mo sa mga taong i-disciple mo. Hindi tayo bumubuo lang ng mga cell group na sila ay mga member mo lamang. Sila ay mga tagasunod mo. Hindi ganon. Dito ay meron tayong relasyon na binubuo sa bawat isa sa kanila at ang pundasyon nun ay pag-ibig. No? Kaya nga ang sabi ng Panginoon sa John chapter 13 verse 34, "A new commandment I give you, love one another as I have loved you, so you also must love one another. By this everyone will know that you are my disciples, if you love one another." Very important sa harvest na meron siyang kalalagyan. No? Kumbaga sa paghahalaman, meron paso, meron mga bed, di ba? May mga space bed. It's a place kung saan sila ay lalago. No? Sa atin, meron tayong tinatawag na cell group. Meron tayong church. Meron tayong spiritual family. And we expect that the love of God is overflowing sa space na yon. No? Sa cell group na meron tayo. Naka-prepared na ang cell group bago pa dumating ang mga harvest na ito. Naka-prepare na ang church na handang tumanggap sa kanila at mahalin sila. No? Kasi along the way, habang tayo ay nagti-teaching and guiding, doon natin mas makikilala ang ating mga dinidisciple. No? Along the way, makikita natin ang kanilang mga personalidad, ang kanilang mga beliefs noon na kailangan nating basagin. Makikilala natin ang kanilang mga behavior, mga attitude nila o personality. Maraming, kumbaga, sa mga relasyon, habang tumatagal, mas nakikilala mo ang partner mo. Ganun din sa cell group. Mas makikilala natin sila. At kailangan ay maging handa tayo na iparamdam sa kanila ang nararapat na pagkalinga at pagmamahal katulad ng ginawa ng Panginoon sa atin. Marami sa ating mga harvest o mga i-disciple ay takot. Takot na ipakilala ang totoong sila dahil takot silang mahusgahan. Kaya nga sila palipat-lipat ng church or ayaw nilang mag-church dahil takot sila sa panghusga. No? Allergic sila sa ganyan. Kaya nananatiling itinatago nila yung totoong yon. Kaya hindi sila maghilom. Kaya hindi sila maiayos ang buhay. Kasi kinikip nila yon sa sarili nila. Kasi iniisip nilang walang tatanggap. Dalangin ko na ang bawat isa sa atin dito sa CGS Philippines ay mayroong pusong handang tumanggap sa kahit na sino. Na kahit na ano pang kalagayan nila, ano pang karanasan ang dinanas nila sa buhay. Maraming kwento sa likod ng bawat personalidad ng mga taong papasok sa atin sa CGS Philippines. Pero, hindi natin yung tinitingnan. Ang tinitingnan natin ay ang pag-asa na sila ay babaguhin ng Panginoon. At tayo, ang gagamiting instrumento para sila ay matulungan. Sa loob ng pamilya, napakahalaga ng acceptance. Dahil dito nila mararamdaman ang pagmamahal ng Panginoon. Paano ka tinanggap ng Panginoon? Sa lahat ng kasalanang nagawa mo, kapatid, ganun din tanggapin mo ang mga taong ipagkakatiwala sa inyo. Hindi sila perpektong lahat katulad natin. Hindi rin sila kamahal-mahal katulad natin. Pero tayo ay tinanggap at minahal ng Diyos. Marami sa kanila ang gusto lang mapag-isa sa buhay sapagkat yun ang kanilang kinamulatang prinsipyo sa buhay. Marami naman sa kanila ang halos i-please na ang lahat, tanggapin lang sila. No? Kasi
Gusto nila yung sense of belongingness. Gusto nila nakikita sila bilang isang tao. Dalangin ko na ang bawat cell group sa atin ay handa upang pakinggan ang bawat tinig ng bawat isa, na maramdaman ang presensya nila at maging parte sila ng ating pamilya. No? Dalangin ko na maranasan nila yon bilang pagtanggap, bilang pagmamahal at pag-aarugwa sa kanila. Dahil matagal na silang pagod sa paghahanap kung sino ang tatanggap sa kanila. Marami sa kanila ang mababa ang tingin sa sarili. No? Kaya gagawin ng lahat para lang tanggapin sila ng iba. Pero dalangin ko na sa cell group natin, no, sa tulong ng bawat isa sa atin ay makita nila yung value nila na merong isang Diyos na namatay para sa Kanya. Ganun siya kahalaga. Sana maramdaman niya yun. Sana maiparating mo yun sa Kanya, kapatid. Maiparamdam mo yun sa Kanya. Na walang sino man sa ating cell group ang nae-echepwera. Na for the sake na merong kang bilang na 12, kahit hindi mo na sila nabibigyan ng panahon at hindi nila nararanasan ang pag-ibig ng Diyos, ay okay lang sa'yo. Hindi po pwedeng ganon. No? Kailangan kung mahal natin ng Diyos, mahalin natin ang bawat isa sa harvest na ibinigay sa atin ng Panginoon. Marami sa kanila ang nawawala ng pag-asa at nawawala ng direksyon. Sana ay maging instrumento tayo upang imulat sila sa katotohanan na may magandang plano ang Diyos sa buhay nila. Dahil mahal sila ng Diyos. Mahal natin sila. Kaya tutulungan natin sila na tahakin kung ano ang landas na dapat mangyari sa buhay nila. Marami ang naghahanap ng tunay na pag-ibig. Totoong pag-ibig. Sana tayo ang maging instrumento upang makita nila kung gaano sila kamahal ng Diyos. Kung ano ang tunay na pag-ibig na dapat ay hanapin nila. Yun yung pag-ibig na handang ialay ang buhay para sa kanila. Yung ginawa ni Kristo Jesus. Sana maranasan nila yon sa loob ng ating church, sa loob ng ating mga cell group, sa piling mo bilang isang leader. No? Sa piling mo na gagamitin ng Panginoon upang maranasan niya ang pag-ibig. Sana ay hindi nila maranasan ang panghuhusga. Sana ay hindi nila maranasan ang hindi pagtanggap. Sapagkat hindi tayo tinawag para manghusga. Tinawag tayo para mahalin sila. Okay? Sa konsepto ng loving and caring, ako ay patuloy na nakikiusap sa bawat isa sa atin. Habaan natin ang ating pasensya. Sa bawat pagkukulang ng ating mga inaalagaan, sana'y nandun ang iyong pag-unawa. Patawarin mo ko, kuya, kung hindi ako nakapag-church. Kasi nahihirapan akong gumising. Pero tulungan mo sana ako kung ano ang dapat kong gawin para magising ako. Patawarin mo ko, kuya, ate, kung hindi ako nakapagdasal. Kasi hinihigit na naman ako ng kama, nahihirapan ako. Pero dalangin ko na tulungan mo ko para mabago yung habit ko. Patawarin mo ko, ate, hindi ako nakapag-devotion. Kasi ito yung mga excuses ko eh. Pero sa loob ko, sumisigaw ang aking kaluluwa na gusto kong mag-devotion. Sana turuan mo ko kung ano ang dapat kong gawin. Nakukuha nyo? Meron silang mga sasabihin sa ating mga excuses. Pero, sana ay meron kayong mata at pandinig na tunay na nakakarinig kung ano ang isinisigaw ng mga kaluluwang ito. Dahil yun ang mas dapat nating marinig. At yun ang mas dapat nating gawan ng paraan para matulungan sila sa mga bagay na to. Marami silang magiging lapses. Marami silang magiging mga bagay na hindi pa masusunod sa simula. Pero nandun tayo para umagapay sa kanila.
Gampanan natin yung tungkuling ibinigay sa atin ng Panginoon. Dahil ganun din tayo nung una, hirap na hirap din tayo. Hanggang sa dumating yung mga part ng mga kautusan na talagang sobrang hirap. No? Sana nandun tayo. Nandun yung ating boldness para ituro kung ano ang dapat, pero nandun din ang ating puso. No? Para sila ay unawain at tulungan ng nararapat ayon sa kalooban ng Diyos na mga wisdom, mga ways para sila ay magtagumpay sa mga bagay na yon. Doon kasi mararamdaman ng isang tao yung love and care. Sinisimulan natin sa panalangin na sila ay mabasag. No? Tayo ay walang tigil sa pagtuturo sa kanila at pag-alalay. Wala tayong tigil sa pag-remind sa kanila ng tama at mali. By the end of the day, kung ano man ang piliin nila, no, huwag tayo mag-play God. No, mga leaders, huwag tayo mag-play God sa kanila. Hindi tayo kailanman magmamanipulate sa kanilang mga buhay. Pero nandun tayo para sila ay bigyan palagi ng gabay. Okay? Magtiwala tayo sa Panginoon na mayroong ginagawang proseso din sa kanila. Instrumento lamang tayo. Pagdating sa dulo, sa point number 3, napakahalaga ng bagay nito. Kung tutuusin, tinanong ulit si Pedro at tinatanong din tayo ng Panginoon kung mahal nga ba natin siya. Anong sagot ulit ng Panginoon? Feed my sheep. Nagtataka ako, bakit kaya 2 beses sinabi? Pero nung tiningnan ko, baka may kaibahan ang lamb at saka ang sheep. So, ang lamb pala ay yung mga bata pa. Pag sinabing sheep ay mga 12 months mahigit na. So, ibig sabihin, may dapat tayong gawin sa mga matatagal na. Sa mga tumatagal na sa pagdi-disciple, yung mga harvest na pinagkatiwala sa atin. Hindi sapat yung basic lifestyle na itinuro natin. Kailangan dumating yung leading and sending the harvest. Dahil iyon ang pinaka-goal natin bilang mga leader. Kailangan ay madala natin sila doon sa plano ng Panginoon. Dahil ang sabi sa Ephesians chapter 2 verse 10, "For we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ, Jesus, so we can do the good things He planned for us long ago." Merong plano ang Panginoon sa pagkaka-renew sa atin, sa pagbibigay ng bagong buhay. At yun ang dapat na maging direksyon nitong mga harvest na ito. Para pagdating sa dulo, ay masasabi nating talagang namunga itong mga harvest na to. Sila ay hindi mga patapon, hindi sila mga nabulok, kundi talagang sila ay mga magagandang dekalidad na maaari kong itanim at mamumunga din sila at sila ay magmumultiply. Napakahalaga na sa aspeto ng feed my sheep ay ituturo natin kung ano ang tunay na layunin ng buhay. Na dito iikot ang kanyang buhay. Nandun yung tinatawag natin na greatest commandment at tinatawag na greatest commission. Sa greatest commandment, yung nasa Matthew 22, 37 to 39, "Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and the greatest commandment. And the second is like it. Love your neighbor as yourself." Pagdating sa pangalawa, the greatest commission on Matthew 28, 19 to 20, "Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to obey all the things I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age." Very important, feed my sheep, na maunawaan nila na ang buhay nila dapat ngayon ay dito naiikot. Mamahalin ko ang Panginoong Diyos,
mamahalin ko ang kapwa, ipagpapatuloy ko ang nasimulan ng Panginoong Hesus, nahahayo ako at gagawin kong alagad niya ang lahat ng bansa. Tuturuan ko silang lahat kung paano sumunod sa lahat ng salita ng Diyos na itinuro din sa akin. Yun na ang magiging bagong buhay ko. Ito ay pagpapakain sa mga sheep. Sana umabot ka dun, kapatid. Sana kung tunay kang sheep ng Panginoon, gagawin mo ang bagay na to. Kasi kung nasa unahan pa lang tayo at hindi na natin magawa yung sa simula pa lang na tayo ay finifeed bilang mga lamb, sigurado ba tayong lamb tayo? Sigurado ba talaga na tayo tupa ng Panginoon? Baka tayo ay naligaw. Di ba? Pagdating sa pinaramdam naman sa iyo yung loving and caring. No? Pero bakit pagdating ng panahon ay talagang naging rebellious ka pa rin at hindi mo binigyang halaga ito? Dahil pagdating sa pangatlo, matindi na to. Pinifeed na dito mga sheep na. And kung tinuturing mo ang sarili mo na disciple, dapat ginagawa mo ito. No? Dito sa tinatawag na harvest ay kasama ka namin na mag-work, no? Na mag-aani. Okay? Na ang bawat isa sa atin ay hindi na katulad ng dati. No? Na sariling mga purpose and vision lang ang ginagawa. Lahat ng iyong mga prioridad sa buhay ay gusto mo lang ay patungkol sa'yo. Ikaw lang ang makikinabang, ikaw lang ang masaya. Hindi na ganon, kundi tinuturuan tayo, ililid natin ang mga harvest na magkaroon ng buhay na godly purpose na. No? Nakasentro na sa Panginoon. May vision na nagaling sa Panginoon at yun ang isinasa pamuhay. Dito sa leading and sending the harvest ay ang lahat ng mga pinagkatiwala sa atin ng Panginoon ng mga gifts, mga talents, na dati ginagamit lang natin sa mundo, gagamitin na natin ngayon sa kingdom of God. Yun ang iyong prioridad. Okay? Talagang pipiliin mo na gamitin ang buong buhay mo, ang lahat ng meron ka, para sa Kanya at sa Kanyang kaharian. At para sa mga harvest na ipagkakatiwala sa iyo. Di ba? Kasi kung hindi darating yung ililid ka namin at isesend ka namin sa harvest kasama namin, no? Ano pang saysay ng lahat ng ito? Di ba? So, yun lang yung mga dapat nating isipin, isalang-alang bilang responsibilidad na iaatang sa atin ng Panginoon. No? Ulitin ko, sa harvest na ipagkakatiwala sa atin ng Panginoon, teaching and guiding the harvest. Mahalin natin ang ating kapwa sa pamamagitan ng pagtuturo ng salita ng Diyos na siyang susi upang mamulat sila sa katotohanan at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Maging matyaga sa pag-alalay at paggabay sa kanila, kagaya ng pagtsatsagang ginawa sa atin ng Panginoong Hesus. Loving and caring the harvest. Mahalin natin ang ating kapwa, gaya ng pagmamahal sa atin ng ating Panginoon. Alalahanin natin lahat ng pagtanggap at pagkup-kup niya sa atin, sa kanyang pamilya. And on the third, leading and sending the harvest, mahalin natin ang ating kapwa, no? Kaya dadalhin natin sila sa landas na dapat nilang tahakin. No? Kagaya ng pag-akay sa atin ng Panginoong Hesus upang magkaroon sila ng mas may kabuluhang buhay at patungo sa ating Panginoong Diyos. No? I pray, mga kapatid, na sa mga harvest na ipagkakatiwala sa atin ng Panginoon, magampanan natin ng maayos itong responsibilidad na iaatang sa atin, sapagkat dito natin mapapakita ang pagmamahal natin sa Diyos. Mamahalin din natin ang mga taong minahal niya, kaya siya namatay sa cross. Para sa ating conclusion, if we truly love God, let us be a good steward of souls saved by Him.
Let us continue to love them by helping them to develop their spiritual life, leading to a vision-driven life that is according to the will of God, and will eventually be like us that shares Jesus to others and experience salvation and true transformation with Christ. So yun lang mga kapatid, I hope na ang bawat isa ay na-bless, ang bawat isa ay may bagong karunungan na babaunin sa paghahayo natin sa patuloy na pag-aakay ng mga kapatid natin na naliligaw ng landas. Dalangin ko na mahalin natin silang lahat, kagaya ng pagmamahal sa atin ng Panginoon, upang dito mapakita natin na mahal talaga natin ang Diyos. So yun lang mga kapatid, tayo ay dadako na sa ating closing prayer. Dakilang Diyos, maraming salamat dahil alam kong ang bawat isa sa amin ay bibigyan mo ng oportunidad upang maging lingkod mo sa inyong kaharian. Dalangin ko na ang bawat isa ay ihanda mo ang mga puso, ang kanilang mga isip, ang kanilang buong buhay upang patuloy na ialay sa paglilingkod sa aming mga kapwa. Dalangin ko na ang pagmamahal na nais nilang iparamdam sa inyo, Panginoon, ay magawa nilang ibahagi, Panginoon, sa aming mga kapatid na dadalhin mo sa inyong paanan, Panginoon. Dalangin ko na ang bawat isa sa kanila ay tunay na maranasan ang pagmamahal mo sa pamamagitan ng bawat isa sa amin. Patuloy na ihanda mo, Panginoon, ang bawat isa. Ihanda mo ang mga harvest na inilaan mo para sa bawat isa. At patuloy na gamitin mo ang church na ito, ang CGS Philippines, Panginoon, upang marami pang mga kaluluwa, mga tao, Panginoon, ang mapangalagaan namin, Panginoon, at ma-extend namin sa kanila ang pag-ibig mo sa kanila, Panginoon. Lubos kong pinagkakatiwala sa inyo, Panginoon, ang lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay? So maraming salamat mga kapatid. God bless everyone.
God and thank you po Sir Rocky sa message na inihatid mo po sa bawat isa. At alam ko, marami po tayong natutunan. That's why we encourage everyone na patuloy nyo pong i-post ang inyong mga takeaway lines using these hashtags. So, praise God and salamat po sa lahat na nakasama namin tonight. So, salamat po sa ating mga pastors, mga primary leaders natin, yung mga disciples, and sa mga invites po ngayon. So, we pray na makasama din po kayo sa aming mga online cell group. So, continually, we encourage everybody na patuloy nyo pong suportahan ang ating CGS Philippines Facebook page, ang ating CGS Philippines Bonfire Facebook page, yung ating YouTube channel, TikTok, and Instagram. Yung mga napopost po sa ating mga social media accounts, let us make sure na tayo po ay nauuna na mag-share sa ating mga timelines. Amen to that, and we also encourage everyone sa darating na Sunday online simbahay. So, nandun po tayo live mismo, 6 a.m. So, wag po tayong papayag na tayo po ay late because andun pa lang, Sabado pa lamang, nirarally na natin ang ating online simbahay at ini-invite na natin ang ating mga friends, family, and colleagues para sila rin po ay mabless sa message na ihatid sa atin ng ating butihing pastor, Pastor Rami Henares Jr. So, thank you and God bless.